Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito yung latest ngayon kay Martin Romualdez. Pumalag yung kanyang kampo mga kababayan. Sa pilit na pagdidiin sa kanya, sa dating speaker mga kababayan kay Martin Romualdez sa issue ng flood control. So sabi dito sa report mga kababayan, Romualdez spokesperson, the latest attempts to link Representative Romualdez to allege anomalous flood control projects are not supported by evidence. Wala man anyang ebidensya. Sabi mga kababayan dito sa report ng Manila Times, ayon sa naging pahayag ng kanyang spokesperson, gustong gawing fall guy, mga kababayan si Martin Romualdez. Pilit na dinidiin, mga kababayan. Bukang bibig ni Marcoleta, pati ni Cheese Escudero. Sabi ko nga sa inyo, pag tiningnan ninyo doon sa report ng BICAM, ang nakapirma mga kababayan sa BICAM, si Saldico bilang chairman ng Appropriations Committee ng Congress, tapos sa Senado, si Cheese Escudero bilang Senate President, at saka siyempre yung Finance Committee Chairman, si Grace po, at mga members ng Finance Committee ng Senado at Appropriations Committee ng Congress. Wala man doon yung pangalan, mga kababayan, ni Martin Romualdez. Kasi yung Speaker tapos yung Senate President, traditionally talaga po, hindi man siya member ng BICAM. Pero si Cheese Escudero, in-insert niya yung kanyang sarili. Si Martin hindi po. Wala siya doon. Hindi nga nag-attend ng mga meetings niyan kasi hindi man po siya member ng BICAM. Wala yung kanyang pangalan, wala din siyang pirma. Ang may pirma, si Saldico, si Cheese Escudero, si Grace po, and other members ng Finance Committee. Ganon mga kababayan. Kaya sabi ng kanyang spokesman, wala man na niyang ebidensya na nagpapakita na sangkot si Martin Romualdez sa flood control anomalies. So sabi mga kababayan ni Attorney Elaine Atienza, the accusations niya are inconsistent with how the national budget process operates. Ayon sa kanyang pinalabas na statement, that despite the Senate and House inquiries and other official investigations, no former or incumbent official of the Department of Budget, Department of Public Works and Highways, DPWH, has identified Romualdez as having participated in the planning, procurement, implementation, inspection, payment, or release of funds for any alleged ghost flood control project. Wala sila mga kababayan na maipakitang ebidensya na naglilink kay Martin Romualdez pero pilit siyang dinidiin. Di ba mga kababayan? Yan ang masaklap. Yung sabi po ni Attorney Atienza, kahit na niya si dating DPWH Secretary Manny Bonoan who had the first-hand knowledge of the department's operations, never implicated the late lawmaker. Simple lang kung bakit. Because Representative Romualdez was not involved. Paliwanag mga kababayan ni Attorney Atienza. She said the allegations fail to reflect how the national budget is crafted and implemented. The issue niya traces back to the national budget process. Sa prosesong yan, no single person, not even the Speaker of the House, can control. Correct, mga kababayan. Ang pagpasa po ng budget, collegial body. Ang nag-approve niyan, collegial body. Hindi ilang po yung Speaker. Hindi yung Speaker, mga kababayan. Ganon. At hindi lang yung Kongreso ang nag-approve niyan. Pati yung Senado, kaya nga may BICAM. May Finance Committee yung Senado, may Appropriations Committee. Mga kababayan, sa Congress, maraming kamay
ang humahawak sa budget. Di ba? Ganon yan. Hindi isang tao lang. Kaya it is unbelievable na ang itinuturo na mastermind mga kababayan daw. Nakipagsabuatan at ang mastermind si Martin Romualdez. Ganon ba ka-powerful si Martin Romualdez para single-handedly mga kababayan? Pakialaman yung budget. Yun ang punto dito ni Atty. Atienza. And that is the reality, mga kababayan. Yan o, malinaw ang kanyang paliwanag. Atienza explained that the National Expenditure Program or NEP is prepared by the executive branch through the Department of Budget and Management and implementing agencies including the DPWH before it is submitted to Congress for deliberation by both the House of Representatives saka yung Senado. No speaker anya can dictate upon cabinet secretaries. Neither can he dictate upon senators who exercise their own independent constitutional mandate. Sila po ay pantay-pantay diyan. Sabi niya, they are all equals there. Being elected officials, primus inter pares. Sabi po ni Atty. Atienza. Correct. Kaya bang diktahan, mga kababayan ni Martin Romualdez, si Chis Escudero bilang Senate President? Siyempre hindi. Yung mga senador, kaya bang diktahan ni Martin Romualdez, Speaker of the House ya? Chairman Committee on Appropriations, Finance Committee ng Senado? Kaya bang diktahan? Sabihin pang kayang diktahan ni Martin si, halimbawa lang, yung chairman ng Committee on Appropriations. That is one side of the story, mga kababayan. Di ba? Hindi man pwedeng congressional lang yung mag-approve. Nandyan yung Senado. Mga kababayan, padidikta ba yung mga senador? Si Grace po, padidikta ba? And all the members ng Finance Committee? At ang masusunod na si Martin Romualdez. Yan ang punto, mga kababayan dito. Hindi yun pwedeng gawin ni Martin Romualdez bilang speaker. Kaya mga uto-uto lang ang naniniwala sa ganong mga propaganda, mga kababayan, na ang mastermind na, yung speaker, paano naging mastermind yung speaker sa budget process? Na yan na pinag-uusapan, mga kababayan, ng lahat ng mga members ng BICAM. Di ba? Then i-submit sa plenary by the whole Congress na, mga kababayan, for approval. Kaya malabo yung kanilang mga sinasabi. Kaya sabi dito ng abogado ni Martin, she stressed that once the budget anya becomes law, the speaker has absolutely no authority over project bidding, contract awards, implementation, inspection, payments, o release of government funds. Hindi niya po saklaw ang pagpaparelease ng budget. He is not responsible for releasing the budget. Those are functions vested by law in the executive branch. So paano ituturo ninyo si Martin ang implementation ng mga projects kung ghost yun? Yung implementation, bakit ang CC, mga kababayan, kay Martin Romualdez, di ba dapat ang CC sa DPWH Secretary? Kasi siya yung may command. Siya yung may direktang command sa implementation. Ang mga regional director, district engineers, at siyempre doon sa mga contractors. Di ba yung mga kausap palagi ng mga contractors, yung district engineer, regional directors? Di ba ganon? Bakit speaker? Anong kinalaman ng speaker sa implementation ng mga ghost projects? Unang-una, doon sa kanyang distrito mismo, walang ghost project at substandard sa Leyte. Ang ghost projects doon sa lugar, mga kababayan, sa Bulacan, ni Joel Villanueva, at yung mga kaalyado ni Chis Escudero.
Tapos dituro ninyo si Martin Romualdez. Isa mga lugar ninyo sa distrito ninyo at mga kaibigan ninyo doon nagkaroon ng problema sa ghost at substandard na mga projects. Yan ang lumabas sa mga investigasyon. Nililihis ninyo sa sa tamang direksyon, nililigaw ninyo ang taong bayan. Di ba? Kaya sabi dito, ni Atty. Atienza, insisting again that Romualdez was the alleged mastermind would require the public to believe that one person controlled every stage of the budget and infrastructure process. Ang gustong palabasin ng iba, parang iisang tao ang may hawak ng buong gobyerno. Hindi po ganoon ang ating konstitusyon, sabi po ni Atienza. Atienza maintained that accountability should rest on those who exercise legal and operational authority over the projects. If there were irregularities in any infrastructure project, then those who actually exercise legal and operational authority should be identified and held accountable. Accountability must follow the evidence, not political convenience. Correct, mga kababayan. Pagkatapos, ginawa nilang star witness, si Bunuan. Siya mismo yung implementor nito. Hindi pwede na yung most guilty, dapat least guilty ang gawing star witness. That is, yun ang sabi sa batas. Bakit ang isang DPWH secretary gagawin ninyong state witness na siya mismo yung may direktang operational control dito sa implementation ng mga projects? At siya yung isa sa mga itinuro, mga kababayan, na responsible at logical na ituro siya kasi DPWH secretary siya. Alangan mang hindi niya alam, nagbulag-bulagan lang ba siya? O di ba, mga kababayan, hindi man po implementor ng project yung speaker. Anong kinalaman sa implementation ng mga projects ng buong gobyerno ng Speaker of the House? Sige nga, paliwanag nga ninyo. Kalukuhan po itong mga sinasabi nila, ang tinuturo nila palagi si Martin Romualdez. Wala nga siyang pirma doon sa BICAM, hindi siya kasama sa BICAM. Ang kasama sa BICAM, si Chis Escudero. Tapos si Chis Escudero, tahimik lang ngayon. Lumipat na sa majority. Biglang naging parang di ba, mga kababayan? Biglang naging parang maamong tupa itong si Chis Escudero. Kaya sabi dito sa balita, sabi ni Atty. Atienza, kung may nagkasala, papanagutin natin, pero huwag nating gawing shortcut ang paghanap ng isang malaking pangalan para lang may maipakita sa publiko. Atienza said Romualdez was being portrayed as a convenient excuse and political scapegoat despite the absence of evidence linking him to the alleged anomalous projects. At the end of the day, sabi po niya, justice demands only one standard. Sa paghanap ng hustisya niya, hindi pwedeng mauna ang akusasyon bago ang ebidensya. Sa batas, ang ebidensya ang nagtuturo kung sino ang mananagot. Paliwanag, mga kababayan, ni Atty. Atienza. Correct. Pakita kayo ng ebidensya, hindi puro aka-aka. Hindi puro theories. Hindi puro akusasyon. Nauna yung akusasyon eh. Pakita kayo ng ebidensya. Yan, mga kababayan, ang dapat na gawin natin. Puro politika at puro Martin Romualdez. Hindi man siya DPWH secretary. Ang speaker po, hindi man siya nag-implement ng mga projects. Ang nag-implement dyan, executive department. At yung executive department, ang in-charge dyan sa public works, DPWH. So, anong kinalaman dyan? Mga kababayan ni Martin Romualdez, bakit paraging si Martin? So, kung susundan natin, mga kababayan, yung legal process nito, ang proseso ng budget. Alinsunod, mga kababayan, sa Article 6, Section 22 ng ating saligang batas.
Ang executive po sa pamumuno siyempre ng presidente, ang nagpapadala po ng National Expenditure Program o yung tinatawag na NEP. Sa Kongreso, ganun po yun ang mandato ng saligang batas. So sa yugtong ito mga kababayan, ang mga proyekto ay nakabatay sa aktual po na pangangailangan ng mga ahensya. Malinis siya at walang anumang pampolitikang manipulasyon. Ngayon, dito tayo sa pagsusuri at pagpasa ng budget. Yung House of Representatives, sila yung sumusuri, ina-analyze nila yan. Then, ina-approve nila. Yan ang proseso po. Alinsunod po, mga kababayan, sa Article 6, Section 24 ng ating saligang batas. Ang budget ay eksklusibo pong nagsisimula sa House of Representatives. Kaya may sinasabi tayo palagi nating naririnig, yung Congress has the power of the purse. So sa ilalim ng pamumuno po ng Kamara, sinusuri po yung budget sa pamamagitan ng mga public hearings ng Committee on Appropriations bago siya maging General Appropriations Bill o GAB. Ang version ito mga kababayan ng Kamara, transparent siya. Wala siyang nakatagong insertion. At bukas siya mga kababayan na nakatala sa mga opisyal na journal ng ating gobyerno. Ngayon, dito tayo sa mga opisyal na findings po ng Committee on Good Government at ng Blue Ribbon Committee. Hindi po simpleng depensa, kundi matitigas na findings at sa kaopisyal na talaan mula po sa magkaiwalay na investigasyon ng Committee on Good Government and Public Accountability at saka ng Blue Ribbon ng Senado sa pamumuno mismo ng maigpit na senador na si Ping Lacson. Ito po yung nagpapatunay mismo na walang kinalaman si Speaker Martin sa mga anomalya. So sa magkasanib ng mga kababayan na pagdinig ng committee, formal na record sa mga legislative journal ng version po ng pambansang budget, yung national budget po, yung tinatawag na GAB, na inaprubahan po sa plenaryo ng Kamara. Dumaan po siya sa line-by-line vetting. Pinatunayan po sa mga dokumento ng Good Government Committee na wala pong pork barrel structural design ang ipinasang budget. Sa halip mga kababayan, natuklasan sa Joint Committee Audits na yung anomalya ay pumasok lamang nang tuluyan na pong ihiwalay ang pundo sa labas po ng institutional control ng Kongreso, ng Kamara, ng House of Representatives. So ito yung findings sa mangled budget ng Senado sa BRC na tuklasan mga kababayan ito. Ayon po sa opisyal na BRC o Blue Ribbon Committee Partial Report on Flood Control Anomalies ni Senator Ping Lacson, napatunayan po mga kababayan sa pamamagitan po ng digital budget tracking na yung original na GAB ng Kamara po ay malinis. Yung General Appropriations Bill mula sa Kongreso, malinis siya, malinis, walang singit, walang insertions. Naintindihan na ninyo? Ginugulo nila po yung kwento sa pamamagitan ng mga propaganda. Malinis po, mula sa Congress, malinis. Yung GAB, walang insertions. So ang pondo po ay formal na linuray, minanggol po, at binago po ng husto. Yun ang sinabing mangled beyond recognition. Hindi na makilala po. Pagdating po doon sa closed door bicameral conference committee, bicameral, composed ng Committee on Appropriations ng Congress at saka ng Finance Committee ng Senado. Bicam, hindi man doon parte si Martin. Wala doon. Wala nga siyang pirma. Hindi siya nag-attend doon. Hindi man siya member noon. Naintindihan na ninyo? Doon po niluray sa Bicam, tapos ituturo ni si Martin. Anong kinalaman doon sa Bicam ni Martin? Hindi man siya parte ng Bicam.
Kung saan mga kababayan, yung mga lehitimong items, tinanggal po, pinagtatanggal yung legitimate items doon. Para ano? Para bigyang daan, siningit po yung mga hindi otorisadong insertions. Tapos ituturo ninyo si Martin Romualdez. Sabay kampo, nangyari yung insertions. Niluray ng mga members ng BICAM kung saan di man parte nun si Martin Romualdez. Huwag kami. Tapos sasabihin ninyo, si Martin Romualdez yung mastermind. Paano naging mastermind? Hindi man siya parte ng BICAM. So dito tayo sa findings ng 40-60 split ng korupsyon. 40-60 split ng korupsyon. Sa naging privilege speech, mga kababayan ni Senator Ping Lacson, Chairman Committee ng Blue Ribbon, yung pinamagatan niyang Flooded Gates of Hell, naalala ninyo? Na naging pangunahing reference, mga kababayan, sa mga pagdinig din ng Kamara. Doon ibinunyag yung talamak ng pattern ng pagnanakaw. So ayon po sa pananaliksik ng kanyang tanggapan, na kinonfirma din ng mga DPWH insiders, 40% lamang ng kabuang pundo, mga kababayan, para sa mga proyekto ang napupunta po sa aktual na proyekto. Yun, yung naging privilege speech na Flooded Gates of Corruption ni Ping Lacson. Doon nagalit po, mga kababayan, ng todo si Marcoleta kasi inunahan daw siya. Kaya yung mga kalyado ni Marcoleta na mga senador, mga DD senators, ayaw pumirma doon sa naging committee report ni Ping Lacson. Nakita ninyo? Kasi wala doon, hindi kasama doon si Martin Romualdez. Gusto nila isama si Martin at iligtas nila yung kanilang mga kaalyadong senador na sangkot po sa flood control scandal. Nagets na ninyo? Matindi po ito na issue sa flood control scandal. Binabaliktad nila po 40% ang napupunta sa aktual na porsyento. Yung 60% po, kickback. Matindi. 60% ang tuluyan ng nawawala sa korupsyon. Kung saan ang sabi, 25% hanggang sa 30% ay napupunta bilang kickback sa mga politikong proponent sa labas ng Kamara. Ngayon dito tayo sa corruption level 1. Yung Senate insertions kung saan nabanggit si Chis Escudero. So dito, mga kababayan, nagsimula yung bagong unang antas ng manipulasyon sa yugto, mga kababayan, ng Bicameral Conference Committee. Sa ilalim siya ng direktang kontrol ni Chis Escudero. Nakapirma siya doon sa BICAM report. Sa BICAM, mga kababayan, na pinamunuan mismo ni Chis Escudero, personal niyang pinaintulutan ang palihim na pagpasok ng bilyon-bilyon na pondo na tinawag po ni Ping Lacson na mga questionable distinct insertions. Ang mga pagsusuring ito, mga kababayan, ay nakatala bilang bahagi ng mahigit sa 142.7 billion pesos na insertions sa pambansang budget. Report ng Inquirer, layers of secrecy, Senate's 142 billion BICAM insertions raise more questions than answers. Breaking down the billions, where did the insertions go? The document which Inquirer.net reviewed, as published by Verifiles, lays out a map of big-ticket allocations for infrastructure nationwide. At the top of the list is Bulacan, allegedly receiving 12.08 billion in additional funds. Lugar ni Villanueva. Far more than any other province, followed by Sorsogon. 9.13 billion, lugar ni Chis Escudero. Mindoro, 8.31 o 36 billion. Batangas, 7.32 billion. Davao, 7.21 billion. And Misamis Occidental, 6.52 billion. Lugar ng mga DDS senators. Bulacan's prominence is not just about geography
or flood risk. It also the home province of Senator Joel Villanueva, a close ally of Senate President Francis Chis Escudero, who is widely regarded as a key architect of the budget realignment. Sorsogon Escudero's home base is the next biggest recipient. So paano ituturo nila si Martin Romualdez na sila yung malinaw na sangkot mga kababayan base sa mga dokumento? O di ba? Mga kababayan, at base mismo doon sa naging expose, privilege speech mga kababayan to ni Ping Lacson, Chairman Committee ng Blue Ribbon. Tapos turo kayo ng turo kay Martin Romualdez. Ngayon, dito tayo sa corruption level 2. Yung executive implementation scam involving the DBM saka siyempre DPWH. Yung partnership ng dalawang departamento sa pamumuno mga kababayan ni Secretary Amina Pangandaman. Kasi po, yung DBM ang siyang may control sa paglalabas po ng Special Allotment Release Order o SARO at saka ng NCA or Notice Cash Allocation. So ayon mga kababayan sa naging pagsusuri sa budget, ang DBM sa pamumuno po ni Pangandaman ang siyang nag-aproba sa pagpapalabas ng pondo para sa higit sa 51.8 billion pesos na questionably pong insertion na tahasan pong pinuna ni Ping Lacson sa DBCC briefing. Bukod dito mga kababayan, sa mga records na nakuha ng Blue Ribbon Committee ni Ping, natuklasan po yung mga bagong anyo ng pondo. Tulad ng mga tinawag na mga allocables, leadership funds, at saka yung mga insertion na pinalabas po mga kababayan sa pamamagitan ng mga minadaling saro sa huling bahagi po ng taon. Sa halip mga kababayan na i-freeze o harangan ang mga walang detalyeng lamsam, binagyan sila ni Pangandaman ng legal na buhay sa pamamagitan ng pag-autorisa sa pag-release ng pera. Si Secretary Pangandaman ang gatekeeper ng kaba ng bayan, ngunit yung kanyang ahensya, yung DBM, ang naging instrumento para makalusot yung bilyon-bilyong plunder. So hindi po katanggap-tanggap yung kanyang pagdadahilan na adjustments o technical realignment. Technical realignment lamang daw ito, yung pagpapalabas po ng SARO sa mga siningit po na proyekto. Kasi pag ganon, lumalabas kasi na kakampi siya nitong mga sabit sa pagnanakaw mga kababayan. So ang kanyang kawalan ng tapang para isara yung gripo, isara yung gripo ng salapi, ay lumalabas direktang pagtataksil sa tiwala po ng mga mamamayang Pilipino. Siya yung nag-release ng SARO. Ngayon dito tayo sa DPWH sa pamumuno naman po ni Secretary Manny Bonoan. So kapag nailabas na ang pondo ng DBM, ang DPWH po ang humahawak ng aktual na kontrata. Ngayon, sa ilalim po ng pamumuno ni Manny Bonoan, yung DPWH po ay nabaon sa matinding controversy ng rig bidding at mga ghost flood control projects. Sa mga pagdinig na ginawa mga kababayan ng Blue Ribbon Committee, napatunayan po na nagawara ng milyon-milyong kontrata ang mga paboritong contractors para po sa mga proyektong substandard at kulang sa detalye. Dahil po sa tindi ng ebidensya at command responsibility, si Bonoan po ay naharap sa isang non-bailable 573 million pesos na plunder case. Kasama po si Senator Jinggoy Estrada bago yung kanyang pag-arrest. So bukod dito, ibinunyag po ni Senator Ping Lacson na mayroong aligasyong 500 milyong piso na hiningi kapalit ng kanyang CA confirmation bilang DPWH Secretary. So si Manny Bonoan mga kababayan ang may-ari ng huling pirma sa mga maanumalyang kontrata. Kaya po yung pagtanggap sa kanya kamakailan ng ombudsman bilang isang state witness, star witness daw po, kapalit ng isang tell-all account, ay hindi po naglilinis sa kanyang pangalan. Ito po ay isang patunay lamang na siya ay lumahok at may direktang alam sa talamak
na nakawan sa loob ng DPWH. So ang kanyang integridad ay tuluyan na pong gumuho nang payagan niyang ibabaon sa ilalim ng lupa at flood control ang bilyon-bilyong piso ng bayan para lamang po pagkakitaan ng mga sindikato. Ngayon, dito tayo sa institutional shield of Martin Romualdez. Sa ilalim po ng doktrina ng separation of powers na pinagtibay po ng Belgica versus Ochoa, ang legislatura ay natatapos ang obligasyon mga kababayan kapag naaprubahan na ang budget. Ang Kamara ay nagiging functus officio. Ang House of Representatives at yung Speaker of the House ay walang makinarya. Wala siyang legal na mandato at walang kapangyarihan mga kababayan na humawak ng kahit isang sentimo o pondo para po sa mga kalsada at saka sa flood control. Ang Kamara po ay nagpasa ng isang malinis at transparent po na GAB. Dahil po ang korupsyon at pagbabago sa budget ay eksklusibo pong naganap sa BICAM ni Escudero na pinondohan po ng DBM sa pangunguna po ni Pangandaman. Siya yung secretary at DPWH secretary, bunuan bilang secretary ng DPWH. So malinaw po na si Speaker walang kinalaman at ganap na inosente sa mga sinasabing anomalya na nangyari. Sila yung nag-implement nito. Yung DPWH saka yung DBM nag-release ng SARO. So sa harap mga kababayan ng mga official na findings, dito gumuho yung mga baloktot na logic ng ombudsman. Malinaw na walang kasalanan po si Speaker Martin. Kasi po yung bilyon-bilyon na pagnanakaw ay may tatlong tiyak na mga pangalan na mismong nasabit sa mga investigasyon. Si Chis, si Pangandaman at saka po si Bunuan. Sila yung mga pangalan na lumabas sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee.